Kabuhay! Mini miss you! Mini miss you! Hello, mga people! Kabuhay! Isang magandang araw mga ka-DIY. Itong next video na isi-share naman namin ngayong araw ay isa sa mga katanungan ng ating mga ka-DIY na kung pwede ba lagyan ng microphone preamplifier yung isa sa mga pinaka-popular ngayon na mini amplifier, yung ZK-MT21. So ito, meron tong left and right channel na 50 watts at 100 watts na sub speaker. Okay. Kaya itong video natin ngayon ay isang demo kung paano natin kinonekta yung ZK-MT21 amplifier papunta dito sa ating mic preamplifier module. Okay, bago tayo pumunta sa actual testing natin, ipapakita ko lang itong ating mic preamplifier. Linagyan na rin natin ngayon ng casing. Gumamit tayo dito ng transparent casing. So, yan. Para medyo presentable na siya ngayon, ganun din, protected na rin yung ating preamplifier board sa mga alikabok. So, ayan. Kung kayo ay interested dito sa casing na to, isa ito sa mga collection casing ko, meron akong link sa description kung saan ko to nabili. Okay? Itong back panel naman, nag-provide na rin ako dito ng mga RCA connectors. Ayan. Para medyo madali siya gamitin. Okay, so yan yung ating pre-amplifier module na ngayon. Meron na siyang casing. Itong casing na to, saktong-sakto kaparehas doon sa mga nauna kong ginawang casing. Kaya pag nayari yung mga amplifiers ko, pwede ko siyang gawin as patong-patong isang mini sound system ang setup natin dito. So yan. Sa mga interested dito sa transparent casing na to, nasa description ko yung link kung saan ko to kinuha. Okay? Ngayon, sa magtatanong kung ano yung mga ginamit kong power supply dito, unang-una gumamit ako dito ng transformer para dito sa ating microphone preamplifier module. Then, dito naman, power adapter. 3 amperes lang ang ginamit natin dito mga ka-DIY sa ZK-MT21. 12 volts, 3 amperes. Ayan. Okay, ngayon, ang actual wiring natin ngayon, yung ating ZK-MT21, connected pa rin dun sa ating mga speakers. So, left speaker, right speaker, then subwoofer connected pa rin. Then, ang nadagdag lang dito ngayon is yung ating auxiliary in. Yan ay kinonekta natin dito sa ating mic preamplifier module. So, ito yung nagbibigay ngayon ng feed dito sa ating amplifier. So, since na kapag ito ay gumamit ka ng auxiliary in, mamamatay or madidisconnect yung Bluetooth module mo, pwede ka pa rin gumamit ng player or tugtog gamit itong auxiliary in nitong mic preamplifier natin. Okay? Tara, let's go, subukan natin. Itong gagawin ko ngayong testing is ito is demo pa lang. So, hindi pa naka-fix yung mga wirings natin, no? Kasi baka meron mga ka-DIY na magtatanong kung bakit medyo magulo yung wiring natin ngayon. Ito yung testing lang at siguro soon, i-fix natin to sa isang mas magandang setup. So, okay. I-power na natin yung mga amplifier. Itong part na to, itong transformer na to, sa mga hindi kabisado, pag hindi kayo masyadong kabisado, wag nyo nang gagamitin kasi ba makuryente pa kayo. Itong mga linyang to, posible rin kayong mag-ground dito. Usually, pagka may mga fault, yung grounding, no? So, kaya ingat pag ganitong klaseng wiring or ganitong supply ang gagamitin. Okay? So, pag adapter naman ang gagamitin nyo, walang problema. Pero, by default or normally dito sa mga ganito klaseng pre-amplifier module, ang ginagamit talaga natin dito is yung mga transformer. Naka-design sila para sa ganitong klaseng transformer. Okay? So ngayon, testing tayo. Gagamit ako ngayon ng mobile phone. Mobile phone pa rin gagamitin ko as player kung paano magpapatugtog. Okay? Testing. Ibabaan lang natin muna yung feed ng audio. Okay, so yan.
Unang ginawa ko, nakakapag-control na ako ng loudness nung mismong system natin gamit itong ating mic preamp. Isa pa. Pwede kong lakasan. Pwede kong hinaan. Siyempre, ganun din dito sa ating pinakang master volume. Pwede akong maglakas dito. Pwede maghina din ako dito. So, mas okay kung balance yung mga opening mo o yung tinatawag nating gain. Mas okay kung balance dito at saka dito. Kasi baka naman sobrang sakal dito, tapos dito naman sobrang open. Magkakaroon yan. Minsan nagkakaroon yan ng effect. Merong mga lalabas diyang ibang noise or ugong na maririnig. Kaya mas maganda, balance yung pagkaka-open ng mga controls na yan. So, yan. So, kung narinig nyo yung tugtog na yon, yun yung tugtog na walang gaanong high frequency. Kaya ngayon, subukan natin. Yung function ng ating amplifiers gumagana pa rin. Kaya itong high frequency natin, subukan natin itaas. Then, pakinggan natin. Ayun. Kumakalansing na, no? Ngayon, yung sub naman, subukan nating pakinggan lang yung sub. Isa lang yung papakinggan natin. Okay. So, yan. Kung maririnig nyo, halos parang lahat ng tunog ay dry, no? Yung isa, sobrang baba, sobrang low ng frequency. Yung mid ka naman kanina, parang naghahanap ka ng kalansing. Yung isa naman, yung high frequency, masyadong masakit naman sa tenga kasi napaka taas ng frequency. Ngayon, subukan naman nating i-timing. I-calibrate natin ng konti. Magbigay tayo ng konting sub, konting high. Tapos yung mid, tingnan natin. Ayun, no? So, yan. So, hindi lang natin sure kung maganda yung recorded dito sa microphone natin. Baka basag na rin to. Isa pa. Okay, ngayon naman, pumunta na tayo dito sa ating mic pre-amplifier. So, wireless microphone pa rin ang gagamitin natin. Yan. Then, ito yung gagamitin nating microphone. Okay, so ito, tested na or connected na yung ating microphone dito sa ating microphone pre-amplifier module. Ngayon, ang nagiging scenario natin, galing sa pre-amplifier module, connected dito sa ating main amplifier na si ZK MT21 na siya naman yung ginagamit natin para dun i-connecta yung ating mga speakers. Okay? So dito, meron tayong mga ka-DIY din na nagtatanong na ito bang ganitong klaseng pre-amplifier module? Microphone pre-amplifier module ay merong functionality or features din kagaya ng echo. So yes, meron. Okay. Kung mapapansin nyo itong dalawang mga button or knob na ito, pwede nyo i-adjust yung kanyang echo. Subukan natin. Sound check. Check sound. Ayan. Kung maririnig nyo at mapapansin nyo, yan. Nagkakaroon na siya ng echo.
Sound check, 1, 2, 3. Ganon din itong function, itong isang check, check, sound check. Sound check, sound check, sound check, sound check, sound check, sound check. Okay, so maliban dun sa pinakang function ng microphone, still connected pa rin yung player natin dyan. Yung ginagamit natin ngayon ay mobile phone. So, subukan nating i-play pa rin. Pwede pa rin tayong mag-play ng music kahit gumagana or umaandar yung ating microphone. Meron sila ditong separate na input or gain. Kaya parehas mo silang mababago yung kanyang lakas ng tunog. Ayan. So yan. Sound trip na tayo. So, ayan. So, at dito po natatapos ang aming maiksing video ngayong araw. Naway itong konting demo. Naway itong maiksing demo na ito ay nakatulong sa ating mga ka-DIY pagdating naman sa larangan ng usapang audio. Okay. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.